representative is one Miss Maria Roma Angeline Remando. Nandyan po ba kayo, Madam? Nawala po kayo? Kanina po. Wala. Wala pala sila. Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Joel, our Majority Leader. Thank you. Before I continue, some of my colleagues would like to make short opening statements, no longer than 2 minutes, please. Let me acknowledge also the arrival of Senator Bamakino. Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, good morning. Good morning, everyone, our resource persons. Good morning po. I just would like to quote the very famous impression made by our majority leader, Senator Joel Villanueva. That according to him, na kung itong ating flood control funds, no? Pondo that dedicated to flood control, divided by the number of days in 1 year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, talagang lalong-lalo na, including me, at lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng flood control dito sa aming lugar para ma-mitigate yung sitwasyon na ito. But anyway, we are not entirely blaming everything to the projects. Meron tayong we have a plethora of reasons bakit nangyayari ito. Meron tayong climate change, meron tayong sinasabing yung reclamation and other reasons. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my request na sana during this hearing ma-establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana itong mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number 3, kung ito ay talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this Senate investigation, because itong aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are not witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato.
Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilintulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap, at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadali niya ang 20 billion na nakatay niya dun sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5? ¿Sabes por qué ser del BCI suena bien? Porque innovamos para que tengas el mismo. Of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan Bids Awards Committee at kung ano pa. So 3.5%. I-add nyo po yung total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee ito sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin ito, si Mr. Altea ay well connected. Na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang director sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh, Before I continue, let me acknowledge the arrival of our Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada. So let's continue with Senator Erwin Tulfo. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na.
Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan 100 milyon, nasa 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Of course, we would want to start with the questions already and seek clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabanggit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature, but in yung pong mga flood control projects, dapat sa lalong madaling panahon, dapat na ilalabas kaagad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion. Nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi nasusunod ng flood ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slope protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahanapan ng mabibigyan ng solusyon ng pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi po tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima ng pagbabaha na pinaghirapan po nila, sasakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang pong pinaghirapan ay taon-taon. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. 3 taon na itong inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga Bulacan.
pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag pinaghati-hatian, pagsipo-sipo talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusutan at lulusutan. Yung hindi po buo ay talagang pagbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. I forgot the tradition. I'm sorry, I'm a neophyte senator. I am guided by the tradition that the ex officio officers should first be given priority in their opening statement. So I call on the majority leader, Joel Villanueva. Thank you to our principal, and siguro with that the majority leader and the SPPD would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But kidding aside, Mr. Chairman, may I just direct the attention of everyone to the screen? Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat po ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than 2 years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor, at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chairman. Pero wala ko silang... Si Senate Majority Leader Joel Villanueva gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Gayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagpondo po ako ng feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, Mr. Chairman, at nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, 3 taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing, because I know that a lot of people, especially our people from the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na binanggit tayo dito sa bulwagang ito, if we can play it. Just few seconds. Abang hinihintay po, Mr. Chairman, just to put on record, 2023, ang daily budget, and this is just DPWH alone. At binanggit po ito kanina ni Senator Bato de la Rosa. In 2023, just billion pesos a day budget. 2025, this year, Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget. A day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone, Mr. Chairman. Can we play this video, please? Management, national government and budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron
na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech na yan. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show pero hindi ko na po i-show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung 3 beses na mga pagdinig dito. Tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past 4 years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo, dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa 3 taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho unli ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Joel. The next is Senator Jingo Estrada, Senate President pro tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just waive my opening statement. I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why, what happened? Karamihan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Sana So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them for next hearing. ng motion sa Senator Baton. So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Thank you, Chairman, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our Senate President pro tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi na subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari. Papuntahin ho yung may-ari at saka presidente ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, ang ipadadala nila somebody who can bind the corporation, yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang, I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone
sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nung nagkaroon ng inspection si President Marcos na nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon. Dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Pam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat. Thank you, Senator Wayne. Let me acknowledge